maraming nagsasabi na hindi kumpleto ang kanilang Christmas. Ano yan, tata? Ano yung paborito niya? Ano yung kanta na Pasko na sinta? Parang kulang kung wala yung sinta. Parang kulang pag walang maraming handa. Parang kulang kung walang bagong damit. Ano pang kulang pag walang bagong cellphone? Okay? Pero, we celebrate Christmas dahil si Jesus ay sapat. Isang malakas na amen. At yun ang pag-aralan natin ngayon. Kasapatan ng Panginoon Jesucristo. Dahil kapag hindi si Jesus ang kasapatan ng iyong pagdiriwang ng Pasko, stressful, no? Maraming stress, maraming anxieties. Instead na festive siya, instead na you are grateful, papasalamat ka sa kabutihan ng Diyos, puno ka ng mga negative feelings. Christmas should be merry. Bakit? Dahil Jesus ay tapat at sapat. Isama lang sa inyo. Jesus ay sapat. Sapat siya. Hindi kulang. Sapat. Labis pa. Let's read Revelation chapter 1, verse 4 hanggang verse 6. Let's read together. This letter is from John to the 7 churches in the province of Asia. Grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is still to come, from the sevenfold Spirit before His throne, and from Jesus Christ, He is the faithful witness to this day, the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world. All glory to Him who loves us and has freed us from our sins by shedding His blood for us. He has made us a kingdom of priests for God His Father. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Parang tapos na agad yung sermon, yung ating worship. Kasi benediction to eh. No? Benediction to. Itong Revelation chapter 4, 1 to 6 ay benediction or declaration of God's blessing, hindi sa huling bahagi, kundi sa unang bahagi ng aklat ng pahayag. No? At itong aklat ng pahayag ay isinulat, no? Isinulat para sa lahat ng iglesia. Ito ay dahil inanda para sa mamayang hapon, including COH Canlupa. No? Ibig sabihin ng 7 iglesia or yung 7 mismo symbolizes wholeness. Sabihin nga natin wholeness. Pag sinabing wholeness, church anywhere, at yung church nagsimula nung Acts chapter 2 hanggang ngayon. So, ibig sabihin, itong benediction ito not only applies to the 7 churches na sinulatan ng Revelation, but also to all the churches, including our church. Amen? So, nag-declare na ng blessing ng Lord para sa church na ito na Canlupa. Alam niyo po, bago si Pastor napunta rito sa Calamba, of course, napangasawa ko si Joy. Hindi ko inalis si Joy sa Calamba. Ako pumunta ng Calamba. At nag-resign ako as a field director ng Philippine Missionary Fellowship. 4 years akong field director. After ko, bago matapos yung term ko as field director, pinapili ako nila ng church kung saan ako pwede mag-volunteer. Kasi full-time ako sa office ng mission. So, hanap ako ng church. May 4 na inaalok sa akin. Yung 3 ay may sariling building, may lupa. Medyo stable sila. Pero yung isa, doon sa Cavite, nakikitirik lang siya sa may lupa ng lupa. Ang dinig ko, dati, they donate at Binawi. So,
wala magagawa yung church, walang katibayan. Kasi kung donate na ano lang, yung salita lang, so wala kang habol. So nangyari, ginamit namin yung lugar until such time yung nanay o yung magulang na nag-donate, namatay na. So mga anak na lang ang nasiwa. Alam niyo yung church building na yan na nakatirik doon, pag hinawakan mo ganyan, parang lumilin doon. Masisira na siya. At sabi ko nga, epektibo mag-pray doon dahil malaki butas ng bubong eh. So, mga ganito kalalaki. So, diretso yung prayer mo eh, no? So, may panahon na nagpe-pray kami, nag-start kami sa labas, umulan, bumaha ng konti, pasok kami sa gitna. Lumakas pa yung ulan, natapos kami dun sa stage. Kasi mataas na yung tubig. So, sabi ko, kumamang church ko. Yun ang pinili ko na doon ako magpastor. Bago rito sa Kalamba. At sabi ko sa mga leaders, huwag niyo ako bibigyan ng honorarium. Iipunin natin yung honorarium na binibigay niyo sa akin. Pag naipon natin, ibibili natin ng lote. So, madaling salita, ikwento ko na sa inyo, meron isang kasinggero na namatay na hati ang katawan na matay kalahati na. Kalahati lang ang gumagana. Yung from tiyan, pababa, patay. So, gumaling siya at inalok niya yung lupa niya. And that time, may pera na kami pambili ng lupa. Actually, bago nangyari yun, binakura na kami ng barbed. So, church, nakakaawa na sa loob ng barbed. Umiikot pa bago makapasok. Awang-awa ako sa kalagayan ng church. Hanggang sa dumating si Milenio, humiga siya, nagpastor ako, nag-worship kami doon sa garahe. Wala namang masama doon. Pero mamaya, siyempre, out of pride, magkakakilala sila isang baryo, magkakamag-anak. Hindi ba yung tinatamad mag-church? Pero, pinahawakan po ang salita ng Panginoon na lahat ng iglesia ng Diyos, lahat ng iglesia ay likha ng Panginoon Kristo, likha ng Diyos, at hindi niya pagkukulangin sa lahat ng pagpapala. Can you say amen to that? At nung binabasa ko itong mga talatang ito from Revelation, sabi ko, kasama ang church na iyon sa pinagpala ng Panginoon. And I do believe that City of Hope Canlubang kasama na sa pinagpala ng Panginoon. Sabi natin sa katabi natin, congratulations. In Revelation chapter 1 verse 4 said, this letter is from John to the 7 churches in the province of Asia. They represent the whole church of the Lord Jesus Christ. Now, the 7 churches is symbolical, to represent the whole church, yung kabuuan ng iglesia. Noon, ngayon, at sa mga iglesia pa na ipapanganak. At napakagandang malaman na we can celebrate this Christmas and this New Year because of that blessing. May blessing na. Tumanggap na tayo ng pagpapala. At ang tanong, saan galing ang pagpapalang ito? Doon sa mismong benediction, makita natin, sino nagbigay ng blessing? Revelation chapter 1 verse 4b. Let's read together. Sabay-sabay nga po. Grace and peace to you from the one who is, who always was, and still to come. Blessing come from the Alpha and Omega. Balikan natin yung talata. Ang sabi ron, from the one who is, who always was, and who is still to come. This is the Alpha and Omega. Hindi siya sakop ng panahon. Wala siyang relo. Tayo, alas 8, nag-start talaga tayo. Dapat matapos si Pastor, mga 9 or past 9. Ano ba? 10 to 9. Ang tayo, nasa loob ng oras. Pero ang nagbigay ng blessing sa atin, siya'y noon, siya'y ngayon, siya'y magpakailanman. What a truth! Na ang blessing natin came from the Alpha and Omega. Binanggit dito sa Revelation chapter 1 verse 8. Let's read together. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God,
I am the one who always was and still to come, the Almighty One. Blessing natin came from the Father, God the Father. Sama lang sa amen. Blessing natin came from the Almighty One. Sama lang sa amen po. Blessing natin galing sa Lord God, Panginoong Diyos. Sa Kanya nagbumula ang pagpapala na meron tayo. Revelation 21:6 said, and He also said, it is finished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To all who are thirsty, I will give freely from the springs of the water of life. What kind of blessing can we receive from the Alpha and Omega? Anong klaseng pagpapala ito? Ito yung pagpapala na yan. Let's read together. Sabay-sabay po. And let's claim this blessing. He will complete everything that needs to be completed for us, His children. Amen. Sige nga, kausapin mo katabi mo, huwag ka mainit. Amen po ba? Yes. Dahil kukumplituhin, parang ganito yan. Kapag nanood ka ng live ng mga mahilig sa boxing, nanood kayo ng live ng boxing ni Pacquiao, kabado tayo. Kabado. Ulit yung kay Marquez. Yung mga inabutan si Pacquiao na nagbo-boxing. Pero pag replay na, alam mo panalo na. Right? Kinakabahan ka pa rin. Pero alam mo panalo na. Ganun din po. We have already the blessing. Are you part of the church? You're already favored and blessed. Amen. Yung sa katabi mo, congratulations. Congratulations. Amen po ba? Kung titignan ko yung buhay ko noon, nagsimula ako. Noon iniisip ko, Lord, bakit nag-aaral ako sa Bible School? Kasama ko dito sa Bible School sa Ghana. Ako, pag nag-aaral sa gabi, kontento na ako sa tinapay na putok. Ano yung tinapay na putok? Mabigat yun eh. Pag nag-aaral ako sa gabi, putok lang yung pagkain. Kami na mga kasama ko, okay may mga piato sila. Wala ko na pinapalitan. May mga piato sila. Ako wala. Parang ganon. Pero, habang nakita mo yung gawa ng Diyos sa buhay mo, maganda plano ng Diyos. Life with Jesus is favored. Life with Jesus is blessed. So, let's celebrate this Christmas with that kind of spirit. Blessed and favored. Amen po ba? Amen. Bakit ba tagal magbago nitong asawa ko? Huwag ka mainip. Kukumplito na ng Diyos. Amen po ba? Amen. Bakit ba tagal magbago ang anak? Huwag ka mainip. May panahon ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Ang Diyos ay gumagawa, kumikilos para kumplituhin lahat ng hindi pa natatapos. And the blessing is a great news for us. Revelation chapter 4c said, pangalawa, from the sevenfold Spirit before His throne. Una, from the Alpha and Omega. Ngayon naman, from the sevenfold Spirit before His throne. Galing naman sa sevenfold Spirit. Ano ibig sabihin ng sevenfold Spirit? Ano ibig sabihin niya? Revelation 5:6 said, let's read together. Then I saw a lamb that looked as if it had been slaughtered, but it was not standing between the throne and the four living beings, and among the 24 elders. He had 7 horns and 7 eyes, which represent the sevenfold Spirit of God that is sent out into every part of the earth. Hindi magandang tingnan yung larawan ni Jesus no? Kinatay na tupa na may 7 sungay na may 7 mata. Parang hindi ka aya-ayang larawan.
And katulad sinabi ko, yung 7 is, ang ibig sabihin, completeness. Perfect. Okay? Wholeness. Yung 7 horns means Jesus is all-powerful. Amen? 7 eyes means He is omniscient. He is all-knowing. Amen? And the one who seek, who search us, and the one who gives us discernment, walang iba kundi ang banal na Espiritu. 7-fold Spirit. Perfect in knowledge. Perfect in wisdom. Diba? 7 horns means complete in power. No? He is omnipotent. 7 eyes means complete in wisdom, omniscience. What kind of blessing we will receive from the Spirit? Kanina, from the Father, now from the Holy Spirit. And then here, from the Holy Spirit, we will receive the blessing of power and wisdom. Sa malakas ng amen po. Amen. Sabi ka na ng Panginoon sa Kristo, huwag mo na kayo alis ng Jerusalem, hintayin niyo ang kapangyarihan. Nagulat yung mga Saduceo, Pariseo, mga Skriba, ang tatalino ng mga apostol, samantalang mga hindi nag-aral. They have wisdom from the Holy Spirit. Revelation chapter 1 verse 5 said, again, samahan niyo ako, and from Jesus Christ is the faithful witness to these things, the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world. Another source of blessing is from Jesus Christ. Mula sa Panginoong Jesucristo. Mula sa Alpha and Omega, from Lord God, from Almighty One, from the Spirit, and now from the Lord Jesus Christ, the faithful witness. And said, all glory to Him who loves us and has freed us from our sins by shedding His blood for us. What kind of blessing we will receive from Jesus? And that is the blessing of freedom, redemption, and forgiveness. Kung makita ninyo, benediction came from the Trinity. Came from the Triune. Isang malakas na amen po. Amen. Sa Panginoon sa Kristo, nagmula ang kalayaan, ang katubusan, at ang kapatawaran. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, any material blessing, any blessing aside from salvation, bonus. Ito sapat na. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon sa isang lalaki, makamtan mo man lahat ng bagay sa mundong ito. Kung mapapahamak ang kaluluwa mo sa impyerno. Kasi yaman ka man ni Henry's. Pero pagkatapos ng 80 years mo, 90 years mo, umabot ka ng 100, pagkatapos mo pupunta ka ng impyerno. Para saan? Hello? Kaya dapat i-celebrate ang Christmas na may kagalakan, no? Because we already received the great blessing from the Triune God. Verse 5 again, and from Jesus Christ, He is the faithful witness to these things. Sinasabi ito doon sa mga mananampalataya under persecution. The 7 churches that were mentioned in Revelation are under persecution. At ang persecution nila, hindi lang nawawalan ng pagkain. Ang persecution nila, sinusunog ng buhay. Wow! At ang sinasabi ng sumulat ni John, the beloved, you're already blessed. Parang hirap i-reconcile. You already blessed. At sinasabi dito ni John that your blessing beyond this life on earth. Amen? Pagpapala mo lagpas sa iyong buhay dito sa mundo. At sabi ko, all glory to Him who loves us and has
freed us from our sins by shedding His blood for us. Siya ang unang nagbigay sa atin. Siya ang unang nagregalo sa atin. At hindi siya nagregalo ng mahinang regalo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang dugo. At yung dugo niya lang ang pwedeng ibigay para sa ating kaligtasan. Para sa ating kapatawaran. Kung tayo magre-regalo, minsan magre-regalo tayo na hindi natin kailangan. Labis na sa atin. Pero si Jesus nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At yun ay sapat. The image of Jesus in Revelation is the Lamb who was slain. At binanggit 28 times in Revelation. Ang tupa na kinatay. Yan ang kanyang larawan sa Revelation. Kinatay na tupa. Tingnan natin. Diba? Kung magbibida tayo, no? Diba? Kanluba. Larawan ng kanluba. Leon. Larawan ng pambarangay dito. Larawan ng sirang lupa. Oso. Ganun na. Larawan ni Jesus. Kinatay na tupa. Itong image na ito, no? This image of a slayed lamb is like a picture of weakness and defeat. But the truth is that this image brought blessings to us sinners. Someone has an amen. Yan yung laman ng regalo ng Diyos sa atin. Slayed lamb. Hebrews 9:12, let's read together. Sige nga po. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kapananampalataya at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggan. Sa malasang amen po. Yung kulay dilaw lang, basahin natin muli. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kapananampalataya at iyo'y sapat na. Kanyang inandog ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Ano ba hanapin niyo sa Paskong ito? Ano pa ang una? Ang regalo niya sa partner. Amen. Sabihin niyo sa anak niyo, huwag kayo maghanap ng bagong damit. Joke lang. Joke lang. Ang gusto lang sabihin, those things, material things, are bonus. Yung pinakamahalaga, natanggap na natin. Pinakamahalagang regalo, natanggap ng bawat isang mananampalataya. What then should be the response of those who receive the blessing from the triune God? Ano yung response natin? Kasunod din, ang sabi roon, Revelation 1:6, sabay-sabay, He has made us a kingdom of priests for God, His Father, all glory and power to Him, forever and ever. Amen. Ano response? Sabi ganon, nilikha niya ang isang kaharian ng mga pari. Siguro mas maganda kung naglikha siya ng kaharian ng mga mandirigma. Diba? Mas gusto namin ni Patrick yun. Kay Mama Dirigma. Pero hindi. Ang likha niya, kaharian ng mga pari. Kasama ka ba sa kaharian ng Diyos? Amen. Are you belong to the kingdom of God? Amen. And then you are priest. Sabihin mo sa katulang, pari ka pala. Pari ka pala. Lahat tayo pare. We are belong to the kingdom of priest. Ano ba trabaho ng priest? No? Sabi nga sa Tagalog, ginawa niya tayo isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. So, tumanggap ng pagpapala, kailangan maging isang pari. Ano ba trabaho ng pari? Ang tumanggap ng pagpapala sa Diyos kasama sa kaharian ng mga pari, ang trabaho ng mga pari ay ito. Number 1, nakita niya yan?
Yung trabaho ng mga pari noon, iparating sa Diyos ang panalangin ng mga tao. Dahil pala nag-intercede ka. Pag meron may karamdaman, yung natawagin si Pastor Ferdy o sino man, kayo na. Dahil pari ka. Okay? Naintindihan natin? Meron tayong ministeryo na manalangin para sa iba. Meron tayong ministeryo na dalhin sa Diyos. Iangat sa Diyos ang kahilingan ng iba. Pero hindi lang yun. Ang pari ay nagbibigay din ng blessing ng Diyos sa iba. Sama lang sa amen. Ito trabaho ng pari. Dumari ako. Ang iyong kahilingan, dadalhin sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos, dadalhin sa iba. Hindi kasi pastor yun. Kundi ang bawat isa sa atin. Parang priesthood of every believer. Every believer is a priest. Every believer is a worker. Every believer is a channel of blessing to others. Why? Dahil naranasan natin ang kasapatan ni Jesus sa buhay natin. Sino mang nakaranas na si Jesus ay sapat sa buhay niya because of His blessing, then let's bring this blessing to others. Amen? Amen? Merry ba Christmas? Amen. Merry Christmas. Batiin natin mga katabi natin. Merry Christmas. Merry Christmas. Let's all stand. Dahil iglesia mo sa kabuuan, the Universal Church, church na tinatag mo sa buong panahon ng kasaysayan ng mundo ito. Pinagpala mo na, Panginoon. Pinaburan mo na, Panginoon. Kasama kami, Panginoon, sa nadampian ng pagpapalang iyon. Kasama kami, Panginoon, sa iyong mga napaburan. We can't imagine, Lord, kung hindi kami napasama sa kaharian ng mga pari. We can't imagine, Lord, kung hindi kami kasama sa church. Isang magulong buhay. Isang magulong pamilya. Walang direction. Puno ng kalungkutan. Pinagaharihan ng mga negatibong bagay. Kaya nagpapasalamat po kami. Because we receive blessing from the Almighty One. We receive blessing from the Holy Spirit. And we receive blessing from the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong pabor at pagpapala sa buhay na ito. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, di mo pinagait ang iyong dugo. Dahil ang sabi mo sa iyong mga salita, kung walang pagbububo ng dugo, walang paglilinis ng kasalanan. Thank you for your blood. Thank you for your gift. Salamat sa iyong regalo sa amin. At yun ay sapat na. And we will celebrate this Christmas because of that truth. You save us, Lord. You save us. Panginoon, sa ito, pagpalain kami kasama mga kapatiran sa iba-ibang dako ng mundong ito. Iparanas mo ang iyong mayamang pagpapala sa amin. Katulad ng binanggit mo sa Revelation chapter 1 verse 4 to 6. Pagpalain kami ng iyong makapangyarihang gawa na kukumpleto sa mga bagay na hindi patapos.
Pagpalain kami ng kapangyarihan at katalinuhan nagmumula sa banal na Espiritu. Pagpalain ng puso namin ang kagalakan ng kaligtasan tinanggap namin mula sa Panginoong Jesucristo. At ibalik pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, pinakamainam na pagsamba sa pangalan ng aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa banal na Espiritu at kay Jesu